Di naman sa lahat ng pagkakataon palaging masaya yung araw natin. Minsan talaga mapapahinto na lang tayo dahil nakakaramdam tayo ng pagod. Sa mga ganitong sitwasyon, lalo na sa kagaya kong OFW na malayo sa mga mahal ko sa buhay, ito yung mga oras na dumadalaw yung kaunting lungkot. Sa sitwasyon ko, namimiss ko naman yung mga anak ko. Maswerte na lang ako dahil kahit papaano kasama ko dito ang asawa ko at meron akong masasandalan sa tuwing dinadalaw ako ng lungkot. Pero kahit na alam ko na ang mga anak ko ang kahinaan ko, doble nun ang dahilan para mas maging malakas ako. At sila rin ang palaging dahilan ko kung bakit kailangan ko magtagumpay sa buhay. Walang madaling buhay, pero hindi rin naman mahirap lalo't alam natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay na pinaghihirapan natin. Palagi ko nilang iniisip na minsan ko lang dadaanan ng bawat araw at sandali sa buhay ko. Kaya kahit anong pa man ang dumaan, pangit man o maganda, pinahahalagahan ko ito at itinuturing na biyaya. Minsan nga may mga bagay tayong gustong-gustong makuha tapos nagtataka tayo kung bakit sobrang tagal ibigay sa atin ito at minsan hindi na talaga nagkakatotoo o hindi napapasa atin. Naniniwala ako sa salitang God rejection is God protection. May dahilan palagi ang Diyos kung bakit hindi ito ipinagkakalob sa atin. At kahit ano pa man ito, naniniwala akong hindi siya nagkakamali dito. Sa mga pagkakataon kasi na halos ubusin na natin yung panahon natin sa kung ano-anong bagay, nakakalimutan na nating makipag-usap at higit na kilalanin siya. Isang pitik lang, hihinto niya ang lahat para ipaalala na nandito siya. At walang kahit sino bukod sa sarili natin ang kayang maglagay sa ayos ng buhay natin kundi siya lang. Dito ko palaging ramdam na ramdam ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Bilyong tao dito sa mundo pero bawat isa sa atin kilala niya at hindi niya nakakalimutang kamustahin. Gusto ko lang namang ikwento ito para maging patunay na totoong may Diyos, na kahit minsan hindi niya tayo pinabayaan. Hindi ko alam kung hanggang saan makakarating ang mensaheng ito pero alam ko na kung isa ka na umabot para magtiyagang pakinggan at panoorin ang video ko, maaring ibig sabihin kailangan mo ang mensaheng ito. Maaring instrumento lang rin ako para lubusan nating maunawaan itong simpleng bagay na sa araw-araw ay dinadaan-daanan lang natin at hindi pinapansin. At gusto ko lang rin namang sabihin na huwag kang mag-alala. Kung ikaw man yung taong may pinagdadaanan ngayon, okay lang na minsan ay malungkot, panghinaan ng loob, masaktan, umiyak, o mawalan ng pag-asa. Kung minsan, kailangan lang nating hanapin yung matibay na dahilan kung bakit kailangan nating lumaban. Kung bakit sapat na dahilan na pinahahalagahan tayo ng Diyos para matuto tayo magpasalamat at magbalik ng pag-ibig sa Kanya. Para sabihin natin sa sarili natin na may halaga tayo. At yung pagpapahalaga sa sarili natin ay sapat na ring pagbalik tanaw sa kabutihan ng Diyos sa atin. Mahaba pa ang oras, huwag nating sayangin. Gamitin natin sa pangarap na gusto nating marating.